Nasa kantin ako kasama yung mga kaibigan ko at habang si Faye naman kasama yung mga kaibigan niya. Habang kumakain ako, biglang sumulpot tong si Hazel at tumabi sa akin. Hindi ko alam pero pinaupo din naman siya ng mga tropa ko. Sa tabi ko pa mismo. Tatayo sana ako nang pinigilan nila ako. Dito ka lang muna, boy. Pupunta ka lang muna si Faye. Mamaya na. After break time. Ito, kala mo mamatay pag di nakikita si Faye eh. Magsasama din kayo niyan mamaya. Umupo na lang ulit ako. Baka kasi sabihin nila na KJ ako. Ayoko naman sirain araw nila. Gusto mo? Inalok niya sa akin yung soft drinks na iniinom niya. Ano yun? Iinuman ko yung ininuman niya? Meron ako. Sabi ko nga. Sabay ba kayo muwi mamaya ni Faye? Oo. Ano kasi? Bala ko sanang sumabay. Ha? Ba't naman? Pwede ka naman sumabay sa kanila eh. Kasama ko yung nililigawan ko eh. Baka anong isipin nun pag sumabay si Hazel? Ha? Ano pa ako? Girlfriend ko si Faye, magagalit yun sa akin. Sige na, wag na lang pala. Yaon ko na lang may mangyari sa akin masama. Kaki boy, di ka ba naawa? Bigla ko naalala yung sinabi niya na sa dinadaanan niya may mga tambay daw. Natatakot siya nun kasi baka daw pagtipan daw siya. Totoo lang, ayoko siyang sabay. Pero hindi naman dahil may gusto ko sa kanya. Concern lang ako bilang tao. Sige, titignan ko. Faye, Bakit? may gusto kasi sumabay. Sino? Si Hazel. Si Hazel? Sure kayo sasabay mo? Kaya nga nagpapaalam ako ngayon sa'yo. Gusto mo ba si Hazel? Hindi no? Talaga? Bakit mo siya sasabay? Hindi niya kayang umuwi mag-isa? Sa dinadaanan daw niya, may mga tambay eh. Natatakot lang yung tao. So, concerned ka. Hindi nga. Bakit isasabay mo? Ba't di siya sumabay sa mga tropa mo? Sa'yo pa talaga na may girlfriend? Ano yun? Harap-harapan niya akong ginagago? Faye, hindi naman sa ganun. Pero kung ayaw mo, okay lang naman. Alam mo namang ayaw ko tapos nagpapaalam ka pa sa akin. Sorry, hindi na maulit. Malaman ko ulit na kinakausap mo siya. Hindi ako magdadalawang isip na hilahin ang buhok niya mismo sa harap mo. Faye, sige na. Hindi ko na isasabay. Lalayuan ko na siya. Pero promise mo sa akin na hindi ka mananakit ng iba. Depende kung nilalandi ka niya. Faye, hindi naman ako nilalandi ng tao eh. Obvious naman, Jiro. Sinong tanga ang sasabay sa may girlfriend? Ano yun? Third wheel lang ang peg. Sige na, hindi ko na isasabay. Huwag mo na din kakausapin. Oo, sige. Hindi na namin sinabay si Hazel. Alam kong nag-aantay si Hazel sa labas ng classroom. Inaantay niya kasi ako. Pero nilagpasan namin siya nung lumabas na kami ng classroom. Nasa court kami ngayon dahil PE namin. Init na init kami at pagod na pagod. Kaya ngayon nagpapahinga kami sa isang tabi. Katabi ko si Faye, may hawak na tubig. Tahimik lang siya. Hindi tulad ng dati, sobrang kulit niya. Hindi rin siya nagsasalita. Wala man lang reklamo tungkol sa PE. Minsan, nagtataka ako kung bakit may dala siyang tubig. Parang akala mo, lagi siyang nauuhaw. Pero hindi ko na masyado pinansin yun. Kasi baka malay mo, dehydrated siya. Isa pa sa napansin ko, mabilis siya mapagod. Oo, malikot siya, maligalig. Pero hinihingal siya kapag kahit simpleng lakad lang. Teka, hindi kaya may asma siya? Pinagmasdan ko ulit si Faye. Napansin ko na
namumutla siya. Faye, ayos ka lang? Oo, ayos lang. Sure ka? Ang putla mo eh. Sa init kasi, kaya siguro ganun. Uminom ka na ba ng tubig? Oo. Ah, Teka, CR lang muna ako. Tumayo siya pero hindi pa man siya nakakakbang. Tumumba na siya. Faye! Buti na lang nasalo ko kagad siya. Ang gaan ng katawan niya. Ang lamig ng balat niya. Parang walang lakas. Nang dalhin ko siya sa clinic, pinabalik din kagad kami sa classroom para sa susunod na subject. Nagtuturo si sir ng subject niya. Pero hindi ko maintindihan mga sinasabi niya. Nakatitig lang ako sa board pero iba pa rin laman ng isip ko. Si Faye, yung itsura niya bago siya himatayin. Hindi ko matanggal sa utak ko. Yung mga mata niya parang pagod na pagod. Tumunog yung bell tapos nag-uwian na. Nag-ayos ako ng gamit pero hindi pa rin ako mapakali. May parte sa akin na parang gusto kong tumakbo ng papuntang clinic. At nakita ko siya. Nakita ko siya sa hallway. Nakalabas na siya ng clinic. Nakatayo siya sa tabi ng pinto. Hawak yung bag niya. Pero namumutla pa rin. Faye, Okay na ako. anong nangyari sa'yo kanina? Wala. Mainit lang siguro. Napagod eh. Sigurado ka ba? Okay na nga ako, Jiro. Pero kasi, namumutla ka pa din. Yung mata mo, parang pagod. Mamaya sa bahay magpapahinga pa ako. Promise ko sa'yo na okay lang ako. Sure ka ah? If hindi mo kaya, pwede ka namang hindi muna pumasok kinabukasan. Pagod lang naman to. Uuwi mo naman masyado. Wala ka bang sakit or asthma? Asma? Baliw. Wala. Ba't mo natanong? Wala. Ngayon ko lang kasi napansin na napakabilis mong mapagod. Hingalin lang, pero wala naman akong asma. Pag-uwi ko, dire-diretso agad ako sa kwarto. Hindi ko na nagawang mag-BS agad. Napahiga na lang ako sa kama habang hinihintay na bumalik ang lakas ko. Sa totoo lang, napapagod na ako. Pagod na ako magpanggap na okay lang kahit di naman talaga. Kaya kong maging malakas sa harap ni Jiro. Pero yung totoo sa loob ko, pagod na ako. Nahihirapan na yung katawan ko. Biglang bumukas yung pinto at bumungad si Dad. Faye anak, tama na muna. Pinilit mong pumasok kahit alam mong hindi mo na kaya. Tumawag na rin yung doktor. Gusto nilang ituloy yung gamutan. Kailangan natin itigil muna yung pag-aaral mo.